magano dyan! Hindi na kasari dyan! May mga batang sumisipa sa likuran, sumasabunot, sumusuntok at dumadagan pa. Yan ang eksenang nangyari sa pagitan ni Susan, hindi niya tunay na pangalan, at kanyang kapitbahay na si Ferlin. Sa panayam ng resibo kay Ferlin, nauna raw na nanuntok at nanabunot si Susan. Nung nagulat na lang po kaming dalawa ng nanay ko, sinisigawan niya na ng sinisigawan ng nanay ko. Minumura niya na, sabi niya, bakit daw pinag-iinitan ng anak niya. Kaya ang sabi ko sa kanya, lumabas ka. Ang point ko po, mag-usap kami. Nagulat na lang po ako, pagbukas niya ng pintuan, bigla niya po akong sinapa. Kaya nitong March 18, 2024, pinatawag na ng Barangay San Roque, Antipolo Rizal, sina Susan at Ferlin kasama ang dalawa niyang anak. Ito ang unang pagdinig ng dalawang pamilya sa barangay. O sige po, ano po masasabi niyo sa inyo na nireklamo din sa barangay ng San Roque, Antipolo City? Gusto ko po silang managot sa ginawa nila sa akin ng pagtulong-tulong. Sabi ko sa kanya, hingi ko ng tawad yung tatlo kong anak kasi hindi ko naman po akalaing tutulong sila. At saka po kung hindi niya ako sinapak, hindi naman po talaga kami papang-abot. Inunahan niya po ako ng sapak. Masakit pa yung ginawa nila sa akin. Naging kaibigan kita, Daki. Oo, magkaibigan tayo, di ba? Kita naman sa video, kahit panoorin ko, halos di na ako makahinga. Nasa labag na ako, sige pa rin ang tadyak at suntok niyo sa akin. Pinagmamalaki niyo sa inyo na wala akong kamag-anak, kawawa lang ako. Bakit na binibidyoan ko, huy! Yung video na po yun, kalahati na po yun. Inunahan po niya si mama. Tapos, nung nag-aaway na po sila, umawat po ako. Marami po nakakitang umawat ako. Tapos sinipa po niya ako. Tapos yung isang pong kapitbahay po namin, yung kaharap lang po ng bahay namin. Nasupunta po si mama. Siyempre, sobrang galit ko po. Sununtok ko na po siya kasi inisip ko po na pinagtutulungan ko yung nanay ko. Sa totoo lang, wala akong planong makipag-away sa'yo. Nakita mo naman yung sabi ko lumabas ka at makikipag-usap ako dahil yung anak mo nga ang nauna. Pero anong ginawa mo? Si Susan, desididong hindi makipagbati sa kanyang neighbors Hindi ko kumagigil sa kanila. Hindi po yung biro yung ginawa nila sa akin. dahil may nararamdaman pa rin daw na pagkahilo at pagsusuka matapos ang insidente. Hinihingi niyang mapasitiskan siya ni Ferlin ayon na rin daw sa rekomendasyon ng kanyang doktor. Sakit ng ulo ko, sabi ko. Hindi, mag-CT-scan ka. Pag hindi po kayo nagkasundo ngayong araw na to, o sa takdang panon, i-reset po natin dito, at hindi kaya, pag hindi pa rin kayo nagkasundo, sa takdang panon, bibigyan namin kayo ng certificate to file action. Ako po, sabi ko nga po sa kanya, tutulungan ko siya. Willing naman ako magpagamot. Sabi ko sa kanya, hati ako sa kanya, CT scan at saka gamutan na rin. Napagdesisyonan ng dalawang panig na magbigay si Ferlin ng 2,500 pesos kay Susan bilang ambag sa pagpapa-CT scan. Bakit na binibidyoan ko, huy! Sa cellphone video na kuha ng isang residente noong March 11, kitang-kita ang pagkuyog ng pamilya ni Ferlin sa nag-iisang si Susan. Ang mitya, isang simpleng away bata na nauwi sa pingkunan at sumbungan. Binisita ng resibo ang magkapitbahay upang kumustahin ng dalawang panig. Sige. Bukas ko po ng pintuan siya po, papunta na po siya. Dito, sa kayo nag-abot. Dito po. Tapos na po, nung nagsabunutan po kami, nagpagulong-gulong po kami dyan, nagpasabunutan kami dalawa, hanggang umabot po kami doon. Oo. Ay, magano dyan! Hindi na kasari dyan! Narito ho yung bahagi ng cellphone video na kuha ng sumiklab ang gulo. Ang anggulo, dito ho mismo nangyari ang sakitan sa harapan mismo ng bahay ng nagre-reklamo. At ayon nga ho sa kwento at sa kuha na mismo ng video, umabot ho ang sakitan sa panig na ito ng compound. Ayon kay Ferlin, nais na lang daw niyang makipag-areglo nang hindi na humaba ang away nila ni Susan. Ano ang inaasahan nyo na magiging pag-uusap nyo sa barangay mamaya o bukas? Mga susunod na pa lang. Ang sabi naman po ni Kapitan, pag kami nakita doon sa CT scan niya, siya mag-desisyon. Pero pag wala, tapos na po. Ayon naman kay Susan, ang kinuyog ng pamilya ni Ferlin, desidido pa rin siyang ituloy ang kaso laban sa pamilya. Kaya nitong March 19, 2024, sinamahan ng resibo si Susan para magpa-CT scan. Ang resulta daw ng CT scan ang magiging basihan ni Susan kung itutuloy o iaatras niya ang kaso laban kanila Ferlin.
Masaya po ako na nakapag-CT scan na po ako. And hiling ko po sana na maging negative yung result. Nitong March 21, 2024, muling pinatawag ng barangay ang mga sangkot sa gulo. Bit-bit ni Susan ang mga resulta ng kanyang CT scan. Napag-alamang walang natamong anumang fracture o injury si Susan sa kanyang ulo. Ito po yung agreement at kasunduan. Magkabilang panig po is mga ayat at kasundo ng usapin ito'y tapos na. Nakanoted po rito, ayon sa naging resulta ng CT scan, inote ko rin po rito, negatibo naman sa anumang damage sa intact po. Papasalamat ako sa resulta nila. Alam ko naman din talagang negative. Kaya sana tigilan na lang namin ito. Tama na. Sana sa ating dalawa hindi na maulit. Kasi naging kaibigan din naman kita. Siyempre, mga anak mo, pagsabihan mo rin. Yun lang. Salamat na lang. At dahil wala naman na raw dapat ikabahala, nang ibabaw din sa huli ang pagiging mag-Mars ni na Ferlyn at Susan.